Eto na, mga sangkay, meron pong balita tungkol po sa Marcos Wealth. May malaking pasabog po, mga sangkay. Hello, what's up, mga sangkay? Alam ko, marami ang interesado pagdating po sa Marcos Wealth na usapan at eto may update po tayo, mga sangkay. No, tungkol dyan. Nako. Anyway guys, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, ayan po, tayo ay 1.55 million subscribers na. Kaya naman sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe at gustong mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, this is very interesting topic, mga sangkay. Kasi naglabas po ngayon yung Sandigan Bayan ng update. At ayon nga po dito, mga sangkay, mayroon na naman pong na-dismiss, no? Ayan po, mga sangkay, oh. Ano ang dahilan? Lack of proof. Ayan na, mga sangkay, no? Alam nyo, hindi kasi totoo talaga itong, halimbawa itong mga ill-gotten wealth na isinampa sa mga Marcos. Hindi po kasi talaga yan totoo. Kasi, isipin nyo lang, napakahabang panahon na po ito. No? Dinidinig, wala pong patunay. Isipin nyo yan, mga sangkay. Ang tagal pong dinidinig. Tapos wala naman palang patunay. Kasi nga po, itong mga kayamanang ito, sinasabi ko sa inyo, sa mga Marcos po yan. At alam nyo, guys, kaya nga po, itong si BBM, hindi po yan mangungurap. Aanhin pa po nila yung pera ng Pilipinas. Mas mayaman pa po sila dyan. Mas mayaman pa po sila sa yaman na meron ang mga bilyonaryo sa ating bansa dahil po sa Marcos Wealth. So ayan, mga sangkay, na-dismiss. No? Itong talaga nga namang kalokohan po. Hindi po kasi talaga yan ill-gotten wealth. Ang tawag po dyan, Marcos Wealth. Ngayon, mga sangkay, eto na. Gusto ko ipanood ito sa inyo. Paano nga ba lumago ang kayamanan ng mga Marcos? Kasi, guys, ulitin ko, si BBM hindi na po yan magnanakaw sa pera ng Pilipinas. Barya lang po yan sa kanila. At noon pa nga, mga sangkay, ito ang nangyari. Mayaman na po talaga mga Marcos at inilagay po sa 170 banks. Okay? Maipapanood po ako sa inyong video, mga sangkay, bilang patunay. Government official. Kayo ay housewife until you became Minister of Human Settlements. Hindi po ba? When I was elected for Paano as kayo, congressman. paano lumago ang inyong kayamanan? Ayan na ha, paano lumago ang inyong kayamanan? Kasi Yes, ang please, galing can you ng kanyang investment Ay, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, yung ilalim ng basement ng bahay, puro ginto. Ulitin natin ha, baka naano lang tayo. Galing po yan kay Imelda Marcos, hindi kay sangkay dyan. At para lamang po sa inyong kaalaman, yung Taliano Gold na story ay hindi po natin alam kung gaano katotoo yan dahil wala naman pong ebidensya dyan, no? Marami kasing kwento talaga about dyan, mga sangkay. But again, ang Marcos Wealth ay totoong nag-i-exist. Yung Taliano Gold, isang tabi po natin yan dahil hindi po tayo sigurado dyan. Pero itong Marcos Wealth, ito ay totoong nag-i-exist. Mismo galing po yan sa bibig ni Madam Imelda Marcos. Panoorin natin mabuti. Investment Ay, ang investment niya, nung pumasok ako ng bahay niya, Pumasok siya sa bahay ni Ferdinand E. Marcos. Bago pa lang sila mag-asawa. yung ilalim ng basement ng bahay, Yung basement ng bahay ni Ferdinand E. Marcos. Ano mayroon? puro ginto. Puro ginto. Sabi ni Imelda, ha? Sabi ni Imelda. Pero ngayon, pag tinanong nyo po si PBBM, itatanggi yan. Tatawanan ka lang yan, mga sangkay. But we all know, guys, na kaya nga po may mga kaso ang mga Marcos tungkol sa ill-gotten wealth dahil nga po na-discover nila Corazon Aquino na kaya nga nabuo yung PCGG na may mga na-identify silang kayamanan na hindi po ma-explain. Paano nangyari? Ang Pilipinas noon, hindi po ganun kalaki ang pera. Kahit nga po yung pera natin ngayon, hindi kayang tapatan yan.
kung kayamanan lang ng mga Marcos ang pag-uusapan na nakadeposito sa 170 banks sa buong mundo, no? Hindi, ang sabi mga sangkay sa kwento, hindi daw po yan kayang i-occupy o hawakan ng mga bangko sa ating bansa. Kaya inilagay po sa mga malalaking bangko sa iba't ibang panig ng ating mundo. Tapos, sabi ko ganyan, aba, grabe ito. At saka, Ano po Ginto. yung basement nyo sa sa Juan? oo, noon. Nakita nyo, puro ginto. Ginto. O anong sinabi niya? Saan niya nakuha yung ginto? Sabi ko, kasi abogado siya ng mga Benguet, Atlas, Lepanto, nung before the war. Kaya kasi nung naging top-notcher siya, ang pinili niya, hindi mga iba-ibang corporations, kundi mina. Naniniwala siya sa gold. You mean to say he bought the gold? With his earnings? And he traded, with his earning, and then he traded in gold. Eh, bakit hindi nalaman ng sambayanan yan? Tapos, Bakit nung bumalik siya, hindi siya nagsumbong? Na ganun pala wala ang naman sinabi maniniwala sa kanya. Kasi sino naman siya noon. At saka under the American rule, 45 noon. Tapos, pagbalik niya, nung nakita niya na itong ganun nangyari, sabi niya, forget the money. We want our independence. True enough, itong nagka-independence kami ng 46 na hindi tayo binigyan ng veterans. Mula noon, makikita, meron akong mga dokumento, he started trading on gold. Yun ang dahilan mga sangkay. Matalino kasi talaga si Ferdinand E. Marcos. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000. Grabe oh. 1,000. Yan no, mayroon kaming 6,000 to 7,000 tons of gold. At that times. Kita nyo kung paano nagulat mga sangkay si Winnie Monsod? Tons? Yes, I have the documents. May documents. At yung dokumento, mamaya ipapakita po natin yan mga sangkay. Okay, tapusin lang natin to. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that he gold had nung araw 7,000 tons in the basement of your house in... something like that. Eh di, nahulog na yung bahay niya sa weight of that. Hindi, basement na, lupa na yun eh. Basement kasi yun, lupa na eh. $32. Okay. Ngayon, mga sangkay, ito yung mga documents dyan. Okay? Dito sa gym sa likod ng bahay nakatago ang mga dokumentong nagpapatunay raw na not guilty ang pamilyang Marcos tungkol sa questionableng mga kayamanan. Questionableng mga kayamanan. And look at these documents. Andyan yan, mga sangkay. Kaya nga, itong si BBM ngayon, duda ako sa galawan dyan eh. Marami pong galaw siya ngayon na medyo, halimbawa na lang, yung World Bank pumunta sa Malacanang. Para makipag-deal until 2031. Hindi na po siya presidente nun eh. Di ba? Pero mayroong deal ang World Bank. Kumbaga ngayon, binibuild up ni PBBM lahat. No, itong kung ano ang magiging estado ng ating bansa na kung saan lalago ito ng lalago kahit wala na po siya sa pwesto. Swerte ng susunod. Di ba? Hindi pa ito kwentong barbero, mga sangkay. Kaya nga may mga kaso ang mga Marcos na ill-gotten wealth. Kasi hindi nga daw po nila malaman, matukoy, anong kayamanan na yan? Ninakaw daw yan ng mga Marcos. Pero tingnan nyo, mga sangkay, kung gaano kadaming dokumento na yan. Ayan, no? You're entering the documents of the trial of the century. Oh! Here. 170 banks that Marcos deposited money on. Grabe, no? 170 banks na dineposito ni Ferdinand E. Marcos yung kanyang wealth. Just to show you the bill of lading, how much is that? 240 million Akala niya 200, akala niya million, pero billion yan, mga sangkay. dollars. Oh my goodness. Is it million? Billion? Billion. Billion? 240 billion? Only Say. one shipment. And these are plenty of shipments. Oh, ilan lang yan? Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. Are you This is the reason why I want to survive.
And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. I did not have the O, di ba, mga sangkay? So, sobrang ano niyan, sobrang lalim na usapin talaga. Kaya itong pagkakadismiss sa mga kaso ng mga Marcos patungkol po sa Elgatin Wealth, napapanahon na rin talaga, napakatagal na nito eh. Kasi hindi nga po nila maipapanalo yan. Paano nila maipapanalo? Sa mga Marcos nga yan. Diba? Ngayon, tingnan nyo yung mga programs ni PBBM. Diba? Yung zero billing, balance billing, yung mga hospital na parte ng DOH, napakarami niyang buong bansa, libre. Ang bira. Sino magbabayad niyan? So malamang sa malamang, connected dito yung Marcos Wealth. Diba? Ng mga programa. Yung AKAP, hindi po binadgetan. Ngayon. Pero, tuloy-tuloy. May pera. Saan ang gagaling ang pera? Yung mga pabahay ni PBBM na napakarami ngayon sa iba't ibang panig ng ating bansa. Yung 4PH. Saan ang gagaling ang pera? Diba, mga sangkay, kataka-taka. Yung maraming pagbabago ngayon. Yung oil, tingnan nyo ha. Yung oil, napakamura. Yung bigas, napakamura. So, malulula po talaga kayo ngayon sa nangyayari sa ating bansa. And I'm sure, obserbahan nyo lang yung nangyayari. Connected to mga sangkay sa Marcos Wealth. Ito mga matitinding programa ngayon ng ating pamahalaan. Diba? Ngayon nga, namimigay po siya ng mga PTVs, diba? Sa buong bansa. Ilang daan na po or lagpas na 1,000, magda2,000 na po ata. Yung naipamigay. Mga sangkay na mga pang-medical na mga sasakyan. Grabe. Well, guys, what do you think? Ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.